Mga kapatid, alamin natin kung sino ang may pinakamalaking confidential fund na naging Vice President ng Pilipinas. Ito po, babasahin ko sa inyo. Si former Vice President Chofisto Ginggona Jr., ang confidential funds niya ay 3 to 6 million. 3 to 6 million per year, no? Si former Vice President Noli De Castro, confidential funds 6 million per year. At si former Vice President Jejomar Binay, confidential fund ay 6 million per year, no? And ang pinakamagaling na Vice President ng Pilipinas, Attorney Leni Robredo, former Vice President, confidential funds, zero allocation. At ang pinakamalaki, si Sara Duterte, ang confidential fund niya ay 125 million 2022, at 500 million 2023. Yan. No? Ito po. 125 million 2022 kay Sara Duterte plus 500 million 2023. Si Attorney Leni, former Vice President, zero allocation. Ayan po, zero. Ayan ang kay Sara Duterte. Ito naman po ang kay former Vice President Ginggona. Ito naman po ang kay former Vice President Noli De Castro. 6 million per year. At kay former Vice President Jejomar Binay, 6 million per year. So, ito pong si Sara Duterte, ang pinakamalaki na may nakuhang confidential fund mula sa Pondo ng Bayan. Nagkakahalaga bali ito ng 625 million mula 2022 hanggang 2023. So, saan po kaya dinala ni Sara Duterte ito? At ito po ang naging ugat kung bakit siya ngayon ay ini-impeach. Hindi lang dito sa paglustay niya ng pera natin na 11 days lang ay ubos. Pati po ang mga pagbabanta ni Sara Duterte na kahit anong gawin tanggi, hindi maitatanggi ang kanyang boses, ang kanyang itsura. Kahit po idaan sa AI, hindi po makakalusot ang ginawa ni Sara Duterte na pagbabanta. Kaya, sorry na lang si Sara. Sorry na lang sa mga maka-Duterte, sa mga DDS, sa mga senator na DDS. Ano man ang gawin nyo, lalo na sa mga council ni Sara Duterte, ano man ang gawin ninyo, hindi lang ang taong bayan ang naniningil sa pagkakasala ng inyong idolo. Hanggang ngayon, na nasa kasagsagan na siya ng impeachment, siya ay nagyayabang pa rin sa social media. Nagbabait-baitan. Ibig sabihin, nanlilin lang. At kung ano-ano namang pambabaliktad ang ginagawa ni Sara Duterte sa administrasyon, para lang siya ay paniwalaan ng taong bayan. Wala na pong dapat maniwala sa mga Duterte. Hindi nyo na po dapat paniwalaan ang mga Duterte at ang mga alipores nito, sapagkat humahanap sila ng lusot para mapagtakpan ang lahat ng pagkakasala ni Sara Duterte sa bayan. Tayo po ay niloko mula sa kanyang ama hanggang sa anak ng Duterte. Tayo po ay niloko, tayo po ay pinaglaruan, tayo po ay nilinlang,
tayo po ay pinagnakawan at dinaan lahat sa pananakot, sa mga pagpatay, sa mga pagbabanta, gumamit ng troll farm na isa sa pinagkakagastusan ng ating pera. At ang mga troll farm na yan ang bumabalahura sa lahat ng gumagamit ng Facebook dito sa Pilipinas. Yang mga troll ni Sara Duterte na nagmumura ng babastos, nagbabanta, sila po ang pinagkakalustayan ng ibang perang ninakaw ng mga Duterte mula sa pondo ng bayan na ating mga pinaghirapan. Salamat mga kapatid. Thank you.